awit kapaskuhan. Sangunang tunay na papuri sa'yo, Diyos, buhay namin alay. Tunay na pamaskong handog, Jesus, alay haring buhay. Taas-taasan ang kamahatian, sa sumpong pangalan ni Jesus, Alay kapurihan. Sangunang tunay na papuri sa'yo, Diyos, buhay namin alay. Tunay na pamaskong handog, Jesus, alay haring buhay. taas-taasan ang kamahatian, Alay kapurihan, ang kapayapaan sa pinalulugdan. Siyang dalagi na ayon sa iyo, awit kapaskuhan. Awit kapaskuhan, awit kapaskuhan. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya, at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob, magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Ilang araw na nga lang po ay Pasko na. At ngayon po ay nasa 4th day po tayo ng simbang gabi. Samahan niyo po ako na magbulay-bulay sa salita ng Diyos na matatagpuan po natin sa Lucas chapter 1 verse 26 to 38. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Panginoong makapangyarihan sa lahat, salamat po, O God, sa araw na ito. Salamat po sa pribilehiyo na mapag-aralan yung salita mo, Panginoon.
Alam po namin, O God, na meron kayong ituturo sa amin ngayong gabi. Continue to use us, to mold us, Panginoon, and continue to make us a blessing to other people, Panginoon. Nang sa gayon po makita nila kung sino po ang Diyos na nagbago sa amin, O God. Maraming salamat po ulit. Patuloy po niyo po kaming samahan, O God. Patuloy niyo po kaming yakapin ng presensya mo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, kapag nalalapit po ang Pasko, marami po tayong mga senyales or simbolo na makikita. Hindi lang po yan sa loob ng ating mga tahanan, maging sa labas po or kung saan man po tayo magpunta. Lalo na po sa ating mga Pilipino, no, pag sapit pa lang po ng September 1, meron na po tayong tinatawag na Christmas season. So, kabila na po yung mga Christmas lights, kahit mga simpleng dekorasyon lang po sa mga kalye or pumunta man tayo sa mga groceries, sa mall, maririnig na natin na nagpapatugtog sila ng kabilang mga Christmas music. Karaniwan din po sa mga ganitong panahon, meron na tayong mga listahan, nag-iisip na tayo kung sino-sino yung mga bibigyan natin ng regalo. Kasi po, di ba, sa ating mga Pinoy, ang numero 1 po na simbolo ng Pasko ay pagbibigayan or yung gift giving. Ayan po. So, ngayong gabi po, pagbubulayan natin yung pinakamagandang regalo na binigay ng Diyos sa atin. At ang pamagat po ng mensahe na pag-aaralan natin ay palatandaan ng bagong paglikha na mula nga po sa Lucas chapter 1 verse 26 to 38. So, dito po sa teksto na to, kung mababasa po natin yung kwento ng pagbisita ng anghel kay Maria, dahil ito po yung time na kinausap siya nung anghel na magdadalang tao siya. At yung bata na yun ay magiging Messiah soon. Yun. So, hindi lang po ito kwento ng pagbubuntis ni Maria. Ito po yung kwento ng Diyos na muling gumagalaw, muling lumilikha at muling nagpapasimula. Kung sa Genesis po, lumikha ang Diyos sa pamagitan ng salitang let there be light. Sa Lucas naman po, lumikha ang Diyos sa ng bagong pag-asa sa pamagitan po ng isang ordinaryong babae na merong extraordinaryong pananampalataya. At kung paano po gumalaw ang Diyos sa buhay ni Maria, alam ko po na yung iba sa atin, naranasan na po kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin. Kaya hindi po imposible na maranasan din natin yun. So, ngayong gabi po, meron po akong isi-share na 3 puntos sa inyo. So, yung mga puntos po na yun, maaari natin siyang magamit sa araw-araw. Pero alam ko po, ito ay napapanahon sa ating lahat. So, ang unang puntos po natin, kung tinawag, may papalitan. Or, ulitin ko po, kung tinawag, may papalitan. So, isipin niyo po si Maria, isa lang siyang simpleng dalaga. Walang political power, walang rich family, hindi po siya social influencer, wala siyang credentials na pang Messiah-bearing mother. Pero doon unang lumapit ang anghel. Sabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot, Maria, sapagkat ikaw ay kinalulugdan ng Diyos. Hindi nagsisimula sa accomplishment, hindi po nagsisimula sa husay, nagsisimula sa biyaya. Ang tawag po dito ay prevenient grace, na yung grace ni Lord na nauuna pa bago pa po tayo tumugon sa Kanya. Ang tawag ng Diyos ay unang palatandaan na may binabago siya sa iyo. Kapag tinawag ka ni Lord, hindi lang dahil may mission siya para sa iyo, kundi dahil meron siyang minomold para sa iyo. Kaya kung ang prayer po natin ay, Lord, continue to mold me, continue to use me for your glory. Dapat handa po tayo sa kung ano man pong calling niya sa atin. Handa po tayo pag tinawag niya na tayo. So, lagi po natin tatandaan, kung tinawag ka niyang maglingkod, may papalitan siya. Kung tinawag ka niyang magpatawad, may tinatanggal siya. Kung tinawag ka niyang magbago,
may tinutuwid siya sa buhay mo. Kapag tinawag ka ni Lord, hindi lang papel ang binibigyan niya, kundi pagbabago. At pinsan po, yung tawag ni Lord ay nakakagulat, hindi mo inaasahan, hindi mo plano, pero siguradong may ginagawa siya or may gagawin po siya sa buhay mo. So, pangalawa, kung may pangako, may imposible. So, sa gitna po ng pag-aalala ni Maria, sabi ng anghel, ang Espiritu Santo ang bababa sa iyo, sapagkat walang imposible sa Diyos. Ito yung second sign ng bagong paglikha. God's promises usually arrives wrapped in impossible. Kung mapapansin natin, parang Genesis po ulit na nung wala pang hugis ang mundo, the Spirit hovered over the water na nagkaroon po ng buhay. Dito rin po sa Lucas, the Spirit hovers again, but not over creation, but over the womb of Maria, para sa bagong simula ng sangkatauhan. So, incarnation, yung Diyos po na nagkatawang tao, hindi po ito human project, divine project po ang tawag dito. Kaya, imposible para sa tao, pero madali para sa Diyos. Baka po may pinangako si Lord sa iyo na may patatawarin ka, pero parang imposible. Na may pagbabagong nangyayari sa pamilya mo, pero parang malabo. Na may tatahakin kang bagong landas, pero parang hindi pa kaya ng bulsa, hindi pa kaya ng oras, hindi pa rin kaya ng lakas mo. Pero tulad ni Maria, baka kailangan lang din po natin maniwala na kung ang Diyos ang nag-umpisa, siya rin ang tatapos, kasi walang imposible sa Kanya. Tandaan po natin mga kapatid, hindi mo kailangan maging sapat, maging perpekto para maging instrument ng himala. Ang kailangan mo lang po maging tapat na tagapaglingkod niya. Ang imposible sa iyo, sisiw lang yan sa Diyos. The more na parang feeling mo hindi mo kaya, feeling mo hindi ka pa ready, mas piliin mo pong magtiwala sa Kanya kasi magugulat ka na lang sa kaya niyang gawin sa buhay mo. Pangatlo po at panghuling puntos. Kung susunod, may paglikha. Ito po yung pinaka-powerful na salita ni Maria. Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. Ulitin ko po mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. Wala pong long explanation, walang negotiation, walang kontrata, walang tanong na, bakit ako Lord? Marami namang iba dyan, bakit hindi na lang iba? Isang simpleng pagsuko lang po yung ginawa niya, pero ito po yung nagbukas ng pintuan sa pinakamalaking himala po ng mundo, ang pagkatawang tao ni Kristo. Ang bagong paglikha ng Diyos ay nagsisimula sa dalawang salita, which is yung sagot ni Maria na, yes Lord. At pansinin po natin, si Maria, hindi siya sumuko or hindi siya nagtiwala dun, hindi siya nag-yes dun sa plano ng Lord dahil alam niya or well-informed po siya dun sa plano ng Diyos. Sumuko siya, nag-surrender siya, nagtiwala siya, kahit hindi niya alam yung magiging kapalit. Hindi niya alam kung anong sasabihin ng mga tao sa paligid niya. Dahil nabuntis siya, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Jose. Pero tinulungan siya ng Diyos, nagpakita yung anghel sa panaginip na Jose. At lalong higit hindi niya alam paano maging ina ng kikilalaning Mesaya sa susunod na mga taon. Pero ito yung simpleng sagot niya sa Panginoon. Lord, kung yan ang salita mo, sige po. Lagi po natin tatandaan na obedience is the soil where new creations grow. Kapag sumusunod tayo, kahit maliit na hakbang lang, may tumutubong bago, may pinapanganak na bago, may ginagawa ang Diyos na hindi natin agad nakikita. Baka yan po ang hinihingi lang talaga sa atin ng Diyos. Hindi po malaking bagay, kundi pagsuko lang. Yung pagsuko ng pride mo, pagsuko ng bad habits mo, pagsuko ng sarili mong plano na hindi mo sundin yung desire ng puso mo, yung pagsuko na ng ako muna Lord para maging ikaw na bahala Lord, ikaw na bahala sa buhay ko, ikaw na bahala sa pamilya ko, sa trabaho ko, sa anak ko, sa lahat sa buhay ko. Tandaan po natin,
hindi magsisimula or hindi nagsisimula sa tapang ang bagong paglikha. Nagsisimula po yun sa pagsuko, sa pag-surrender ng buong buhay mo, ng buong trust mo sa Panginoon para mag-start po siyang magmaniobra or siya po yung magmaneho ng buhay mo. Ngayong gabi pong ito, isuko natin sa Diyos lahat ng meron tayo sa puso natin na nagpapahirap or nakakapagpabigat po sa atin, naging sanhi din minsan ang pagkalayo natin sa Kanya. Tandaan po natin na walang imposible sa Diyos. Yung imposible sa inyo, sisiw lang po sa Kanya. Kaya kung ano man po yan na hindi nyo po kayang isuko sa Kanya, baka ito na po yung time, ito na po yung season para i-surrender mo to sa Kanya, para meron i-open sa inyo or may buksan ng Panginoon sa inyo na bago, na mas malaki, na baka ito na yun talagang hinihintay lang niya na gawin mo para mas gabayan ka niya or mas i-lead ka niya dun sa way kung saan makikita mo na, Lord, kaya pala ganito mahirap, kaya pala ganito na kailangan ko mag-sacrifice kasi hindi ko nakita kung ano yung mas magandang plan mo para sa akin. Lagi pa lang tandaan, wala pong imposible sa Diyos. Yung imposible po sa tao, sisiw lang sa Kanya. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat po, Panginoon, kasi hindi nyo kami pinabayaan simula umpisa. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na pinag-aralan namin, sa salita mo, Panginoon, na alam ko pong tumima sa puso ng bawat isa. Sa oras po na ito, Panginoon, tulungan niyo po kami, turuan niyo po kami, Panginoon, na isurrender sa iyo lahat ng bagay, Panginoon, na nagpapahirap sa amin or nagiging hindrance, Panginoon, para ibigay namin yung best namin sa inyo as a servant, O God, at para magamit niyo rin po kami sa ibang tao. Alam po namin, Panginoon, na if we continue to trust in you, Panginoon, lahat po ng mga bagay na ine-expect namin sa buhay namin, mas higit pa po dun yung gagawin niyo po, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mangunat maghari sa buhay ng bawat isa. Pagpalain niyo po ang mga taong ito na patuloy na naglalaan ng oras para sa iyo, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanila, maggabay, O God, magbigay po ng lahat ng pangangailangan nila, na hindi po desire ng puso nila yung sundin nila, kundi kung ano po yung plano mo sa buhay nila. Alam po namin na minsan mahirap, Panginoon. Minsan mahirap iset aside yung sa amin. Kasi minsan hindi na namin nare-realize na pansariling kaligayahan na po namin yung iniisip namin. Pero turuan mo kami, Panginoon. Always remind us, O God, na your plans are better than our plans, O God. Na mas marami kang hinandang maganda sa amin, Panginoon. Na hindi namin kailangan mag-rush sa kahit anong bagay kasi meron kang timing, meron kang tamang oras para sa lahat ng bagay. Kaya, Panginoon, sinusurrender namin sa iyo lahat, Panginoon, sa buhay namin. Kung ano man po ang himig at dalangin ng mga taong nakikinig ngayong gabi, Panginoon, kayo po ang patuloy na humipo sa kanilang mga puso, O God. At tingin niyo po ang kanilang mga panalangin, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy niyo po kaming pagpalain, ingatan, lalo na po ang iglesyang ito, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po at ingat po tayong lahat. To God be the glory. Ay nangako sa sanlibutan, kaligtasan ay makakamtan. Sanggol sa sarsaban ng tanging daan, buhay at katotohanan. Ang mga kanta sa kanya'y naghandog ng iba't ibang kaloob. Nasa silangan hanggang sa sarsaban, silang lahat nanambahan. Ang Pasko ay araw ni Kristo, ating pagpili.
Mesyas ay sumilang. Ang Pasko ay araw ni Kristo, ating pagdiwang, dakilang pagsilang. Ang mga anghel ay nagkakaroon dahil ang Mesyas ay sumilang. Ang Pasko ay araw ni Kristo, ating pagdiwang, dakilang pagsilang. Ang mga anghel ay nagkakawitan dahil ang Mesyas ay sumilang. Ang Mesyas ay sumilang. Ang Mesyas ay sumilang.